Pangarap muna para sa magulang, ang pagsisisi ay nasa huli. Sa mga kabataan na naghahanap ng true love, recommended reading ang isang sulat na ito para sa kanyang ina. Dear Mama, alam ko galit ka sa akin dahil nag-asawa ako ng maaga. Dahil doon hindi na ako makatulong sa inyong dalawa ni Papa. Pinalaki mo kami dahil nagbabakasakaling kami ang aahon sa inyong kahirapan. Yun pala gagatong ako sa inyong kadukhaan. Nag-asawa ako ng tulad kong mahirap kung kaya ang sweldo niya ay sa amin lang sapat. Kapag may sakit kayo, hindi ako makatulong sa inyo. Minsan ako pa ang nanghihingi sa inyo. Pasensya na ma, kung nakatatlong anak na ako. Mahirap ang buhay pero kinakaya ko naman po. Lalo na nung nakapasa ang mister ko na magtrabaho sa malayo. Pakiramdam ko yon na ang umpisa ng pag-ahon ng pamilya ko. Sa sobrang daming ginagawa ko sa bahay, wala na akong oras para mag-ayos man lamang. Naiinggit nga ako sa ibang kaedaran ko, magaganda ang postura at nagagawa ang gusto. Nakakapag-ayos, nakakabili dahil sila ay may trabaho. Habang ako andito sa bahay nakaburo, talagang enjoy nila ang buhay dalaga. Habang ako sa edad na 22, 3 na ang anak ko, losyang na losyang, puno na problema, at di alam kukuha ng panggastos kapag nagkasakit ang mga anak ko. Nagkakabaon-baon na ako sa utang, minsan nagsusugal na lang. Muntikan na rin akong magbenta ng shabu at magnakaw ng gatas sa grocery store dahil sobrang hirap na ako. Siya na nga pala ma, may problema po ako. Mahirap sabihin, pero kayo lang po ang matatakbuhan ko. Ang aking asawa ay may mahal na pong iba. Sabi niya sa akin ako ay iiwan na niya. Ipagpapalit sa isang babaeng may pangarap sa buhay. Babaeng kayang ipagmalaki at siguradong hindi daw sila maghihirap sa buhay. Kung alam ko lamang na yun ang kanyang gusto, sana nag-aral at nagtapos ako. Para maipagmalaki niya din at hindi isang mangmang na walang alam sa buhay kundi sa kanya umasa lang. Paano ko bubuhayin ang 3 kong anak? Walang magbabantay kapag sa trabaho ako'y naghahanap. Kahit pagiging tindera ang sahod ko ay di sasapat. Kung nakinig lamang ako sa payo nyo, hindi ko sana sinasapit ang kalagayan kong ito. Lalo na nang malaman kong wala na rin pala kayo. Matagal na pala kayo ni Papa naglaho sa mundo. Kung sana nakinig ako na abutin ko muna pangarap ko, sana hindi ako nagsisisi bakit sinira ko buhay ko. Tama ka, ang pag-ibig parang droga. Pag nagmahal ka ng sobra, mababaliw ka. Pag nagmahal ka ng sobra, buhay mo ay masisira. Kapag siya ang ginawa mong mundo, mawawala ang totoong ako. Kung sana nakatapos ako at naabot pangarap ko, hindi lang kayo ang magiging proud, maging ako at sa magiging pamilya ko. Na bago ako magpamilya, nagawa ko na lahat ng gusto ko. Hindi ngayong malabo na, parang mahirap ng mangarap pa. Kaya sa mga batang nagmamahal dyan, huwag sana kayong gumaya sa akin na kinalimutan ang sarili. Pangarap ay isinantabi para sa huli hindi kayo magsisisi. Pangarap muna bago jowa. Sometimes we also have a hard time when we follow the heart. We forget our parents. We follow ourselves more. We lose the right decision in life. We think it is easy to love the person we will be with for a long time. But there is a chance that we are wrong in what we choose to do. We give up our dreams just for someone we think is right. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat.